Naniningil ako ng malinaw na presyo na 1,000,000 sa bawat tato. Ang mga tao sa mundo ng tato ay hindi nagrereklamo sa mahal. Bagkus ay dinadagdagan pa ang bayad para lang magpaturok ako. Dahil lahat ng tato na ginagawa ko ay may kasamang himala ng kaligtasan. Kapag ginuhitan ng gintong inggit yayaman at uunlad. Kapag lili ang tato, magiging masaya at nagkakaisang mag-asawa. Kapag totem ng leon ang tato, magiging makapangyarihan at angat ang buhay. Noong araw na iyon tamad akong nagbabantay ng tindahan. Isang babae ang dumungaw sa counter at naglandi sa akin. Pogi ngayong gabi, gusto mo bang lumabas at uminom? Sinuri ko siya na nakakunot ang noo. Ikaw ang fiancé ni Juicy tama ba? Ang marinig ang pangalan ni Juicy. Agad nagbago ang asal ni Liu Yi. Oo ako nga, Miss Liu sa tingin ko dapat kang umayos. At saka hindi bagay sa iyo ang tato ko. Magpapatato ka lang dami mo pang sinasabi. Kung hindi lang ako pinilit ni Juicy, hindi ko man lang titingnan ang basurang tindahan mo. Sabay biglang binuksan ang bag. At naghagis ng isang bungkos ng pera. 3,000 sapat na ba? Nang makita niyang hindi ako nagsalita, kumuha siya ng isa pang bungkos. Dagdag 5,000 sapat na ba? Itinuro ko ang price list sa dingding. Nandoon ang presyo. Kung kaya mo tatanggapin saka ako gagalaw. Nakasaad sa dingding ordinaryong tato 20,000. Pinakamataas na tato 1,000,000. Lumingon si Liu Yi. Nagkibit balikat ako malinaw ang presyo. Kung ayaw mo humanap ka ng iba. Deserve mong walang customer. Hindi nagtagal. Isang masiglang dalaga ang palihim na pumasok. Magkababata kami ni Su Qingyu. Noong high school tumigil ako para mana ang gawaing ito. Ngayon ay 3rd year college na siya. Kuya wala na naman tayong benta. Tiningnan ko ang oras at nagtanong Qingyu. Hindi pa oras ng uwian di ba? May 2 estudyanteng nawawala, kaya maagang pinauwi. Hindi rin alam kailan mahuhuli ang salarin. Paano kung iguhitan kita kuya? Iyakin kong ligtas ka habang buhay. Magyabang ka na lang, yung mga misteryosong teorya mo. Hindi ako naniniwala, magkasama tayong lumaki. Bakit kita lolokohin? Sa panahong ito walang naniniwala sa totoo. Kuya bakit di mo gawing normal ang presyo? Baka gumanda ang negosyo. Press yung minana ito di ko pwedeng baguhin. Babangon ang lolo at papaluan ako. Paalis na sana kami ni Su Qingyu para kumain. Biglang bumalik si Liu Yi na galit. Masama ang tingin niya sa akin. Ano bang ginawa mo kay Juicy? Hindi niya ako kailanman sinigawan. Dahil sa iyo nag-away kami. Napuno ng galit si Liu Yi. Dahil nagbanta si Juicy. Kung hindi dito magpapatato, walang dowry na 300,000 at bahay. Masakit sa loob niyang inabot ang card. 20,000. Ay swipe mo. Nawala ang ngiti ko at seryoso ko siyang tiningnan. Miss Liu kailangan kong linawin. Kung susundin mo ang kahulugan ng tato, magiging maayos ang landas mo. Pero kung lalabag ka, naiinis na siyang sumingit. Sige natigilan na ang kalokohan. Kung anong kaluluwa bilisan mo. May handaan pa ako mamayang gabi. Nang makita ko ang pagiging walang kwenta niya, tinamad na rin akong mang-aral. Dahil ikakasal ka na, pipili ako ng tato tungkol sa pag-ibig para sa iyo. May pumasok na ideya sa isip ko. Tinawag ko sa isip ang system panel. Hinahanap ng sistema ang angkop na love tato. Iminumungkahi ang mga sumusunod. Puting liryo katangi ang pag-ibig kahulugan panghabang buhay na pagsasama. Kailangang puntos 80 bawal dungisan. Rosas na kulay rosas katangi ang pag-ibig kahulugan hawak kamay hanggang dulo. Kailangang puntos 80, bawal bastyusin. Tiningnan ko ang natitirang 100 puntos. Nasayangan ako. Inabot ko sa kanya ang katalogo. Liryo o rosas. Itong liryo na lang mukhang mas banayad. Miss Liu ipapaalala ko ang bawal nito. Hindi nito pinapayagang dungisan ang pag-ibig. Pagkatapos may tato mas mabuting magpigil. Pamuhay ng maayos kasama si Juicy. Ang dami mong salita bilisin mo. Bahagya akong tumango na sabi ko na ang dapat. Sariling karma ang sasalo. Kinuha ko mula sa system space ang isang puting liryo. Ito ay kasing puti ng nyebe. Buong katawan ay malinaw. Namangha si Su Qingyu sa tabi. Ang ganda ng liryo. Ngunit si Liu Yi ay kumunat ang noo. Hindi ba bulok na dilaw na bulaklak lang iyan? Ano ang dapat ipagtaka? Palihim akong napangiti. Espiritual na bulaklak galing sa sistema. Iba ang anyo sa mata ng bawat tao. Ang anyong ipinapakita nito. Iyon mismo ang kulay ng pag-ibig sa puso ng tumitingin. Inilas ko ang mga talulot at inilagay sa espesyal na likido. Agad na natunaw ang mga talulot. Pagkatapos ay kumuha ako ng karayom sa tato at hinigop ito sa hangin. Isang mahinang matinis na halakhak na ako lang ang nakarinig ang umalingaw-ngaw. Iyon ang kaluluwa ng liryo na napunta sa dulo ng karayom. Napakasensitibo nito sa aura. Malinaw na kay Liu Yi. Nakaamoy ito ng maruming aura. Kaya ito ay marahas na tumatanggi. Anong tunog iyon?
Hindi ako nagbago ng mukha, Miss Liu, mali ang narinig mo. Ang karayom ay pumasok sa balat sa tulong ng espiritual na lakas. Wala siyang naramdamang kahit kaunting sakit. Pagkalipas ng isang oras ibinaba ko ang karayom. Tumingin si Liu Yi sa kaliwang braso. Isang puting liryo ang tahimik na namukadkad. May bahagyang lumalabas na banayad na halimuyak. Halata ang kanyang pagkagulat, parang amoy ko mismo. Epekto iyon na kasama ng tato. Kapag nakita ng fiancé mo, mas lalo kanyang magugustuhan. May kasamang pabango ang tato. Wala bang masamang epekto? May pagdududang tumingin siya sa akin. Andito lang ang tindahan ko. Kung may problema hanapin mo lang ako. Malaming humilik si Liu Yi. Kahit masakit sa loob ang pera. Pero dahil sa hiwagang tato umalis siyang bitbit ang bag. Pagkaalis niya lumapit agad si Su Qingyu. Kuya, bakit mo siya niloko tungkol sa tunog kanina? Narinig ko rin iyon. Iyon ay kaluluwa ng bulaklak. Matagal ko nang sinabi sa iyo na kakaiba ang galing ko. Ayaw mo lang maniwala, ESK. Niloloko mo na naman ako. Gumawa lang ako ng dahilan para palampasin siya. Pagkatapos ay hinawakan ko ang kanyang kamay at umalis na. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Alas 8 ng gabi, sa isang upuang malapit sa bintana ng Western Restaurant. Si Liu Yi ay nakikipagkainan sa matalik na kaibigan. Napabulalas ang kaibigang si Su Yuyu. Parang yumaman ka ah. Bagong cellphone, bagong bag. Konting pera lang. Maliit na bagay. Talagang spoiled ka ng boyfriend mo. Ang babae dapat gamitin ang sariling lakas. Sinunod ko lang siya at nagpatato. Ibinigay niya sa akin ang kikitain niya buong buhay. Habang sinasabi iyon, tinaas niya ang manggas na may lace. Isang puting liryo na tato. Tahimik na namukadkad sa kanyang braso. Talagang maganda. Masama talaga ang ugali ng may-ari ng shop na si Xing. Ganon na nga, 20,000 na babaliw ba siya? Di ba nga, dahil pa dyan nag-away pa kami ni Juicy. Akala niya makukulong ang puso ko sa tato. Nakakatawa talaga, hindi niya napansin. Sa sandaling lumabas ang salitang nakakatawa. Ang mga talulot ng liryo sa ilalim ng manggas ay biglang naging maputlang dilaw na parang may sakit. Sa isang iglap, isang bahagyang amoy ng pagkabulok ang kumalat sa hangin. Sa tono mo parang wala ka pang balak tumigil. Sa totoo lang mabait naman si Juicy. Nagbibiro ka ba? Kung ngayon nakilala ko si Juicy, sa hinaharap makakakilala pa ako. Sa ganda kong ito karapat dapat sa mas mabuti. Natawa ako ng malakas. Nasabi ko lang naman. Sa ganda mo nga hindi ka dapat magmadali. Ang liryo sa braso ni Liu Yi. Tuluyan na itong naging kulay dilaw na parang abo. Kinunot ni Su Yuyu ang ilong at inamoy ng madiin. May pagdirang winapaypay ang hangin sa harap. Anong amoy iyan? Yuyu, bakit ka sumisigaw? Wala namang mabahong amoy. Kalma ang mukha ni Liu Yi. Natural na hindi niya maaamoy. Dahil iyon ay nagmumula sa kaibuturan niya. Ang amoy ng gumuho na kasunduan. Sige na, hindi na kita sasamahan. May date pa akong gwapo ngayong gabi. Kapag nagtanong si Juicy, alam mo na ang sasabihin. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako dyan. Suot ang mataas na takong maayos na lumabas ng restaurant si Liu Yi. Ang hindi niya alam, ang nalantang tato na liryo ay nabubulok at nalalaglag sa nakakagulat na bilis. Sa kabilang sulok ng restaurant, sa wakas ay hindi na nakatiis si Su Qingyu na kaharap ko. Kuya, sobra naman ang babaeng iyon. Akala niya reyna na siya sa kilos niya kanina. Umiling ako. Ang paglalaro niya sa damdamin ay kapalaran niya. Pero ang espiritu ng tato ay may ugali. Nagbigay na ng babala ang kaluluwa ng liryo. Dahil ayaw pa rin niyang tumigil. Kailangan niyang tiisin ang balik ng kasunduan. Sa tapat ng kalsada sa harap ng isang marangyang hotel. Kakatigil lang ni Liu Yi ng sasakyan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi mabasa ang emosyon ni Juicy sa kabilang linya. Miss na miss kita. Nasaan kasi sanduan kita? Sa bahay ni Yuyu, saan pa ba? Kung dati tiyak na mag-aalala si Juicy. Ngunit ngayon tahimik na parang abo ang kabilang linya. Asawa, naririnig mo ba ako? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kasal araw-araw kitang sasamahan sa bahay. Mrs., namiss ko na ang luto mo. Ay ikaw na lang umorder ng delivery. Sige na, tinatawag na ako ng kaibigan, ibaba ko na. Naputol ang tawag. Puno ng pag-asa na naglakad si Liu Yi papunta sa pintuan ng hotel. Hindi niya alam na sa bahay ni Su Yuyu. Nakatali si Su Yuyu sa upuan. May tape ang bibig. Takot na nakatingin sa lalaking nasa harap. Nakaupo si Juicy sa dilim. Napakadilim ng kanyang mukha. Sa totoo lang, alam ko tuwing tinatakpan mo siya. Akala ko mapapahinto siya ng engagement. Ang problema ninyo, anong pakialam ko? Hindi ka ba nagtataka? Alam kong ganyan siyang babae. Bakit ko pa rin siya binibigyan ng pera? At pinayagan ko pang magpatato. Bakit? Biglang itinaas ni Juicy ang kanyang damit. Sa kanyang dibdib, isang gintong inggit na tato na may mahinang gintong liwanag. Agad na bumungad, kahit sa madilim na ilaw.
Parang buhay ang tato at marahang kumikilos. Mula nang ibinigay ang inggit na ito, ako na dating hamak, sa loob ng kalahating taon naging higanti sa pagkain. Pero sabi ng maestro, kung tato ay para sa yaman kailangan ng katapatan. Habang tinatanggal ni Juicy ang tali kay Suyuyo, tahimik siyang tumatawa ng malamig. Lirio ang tato niya para sa kalinisan. Kung hindi niya kayang sundin wala siyang dapat sisihin. Sa kanto ibinaba ni Liu Yi ang tawag. 1,000,000 kita kada taon. Naisip pa talaga niyang pakasalan ako. Talagang katawa-tawa. Sa paningin niya, si Juicy ay isa lang na tuntungan para umangat. Ganitong mga tuntungan, marami na siyang natapakan. Pinipiga hanggang sa huling halaga. Saka aalis bago pa mapansin ng biktima. Sanay na siya sa ganitong gawain. Ang tunay na target ay ang mayamang binatang naghihintay sa hotel. Uminit ang berdeng ilaw. Naglakad si Liu Yi na may alindog. Tunod siya sa pangarap na maging mayamang may bahay. Hindi niya napansin ang kakaiba sa paligid. Nagtatakip ng ilong ang mga tao. At lumalayo sa kanya. Mama ang baho ng ate na iyon. Sa wakas huminto si Liu Yi. Dahil naamoy din niya ang matinding baho. Hindi sinasadya niyang tinaas ang kamay para takpan ang ilong. Ngunit nang makita niya ang kanyang braso, biglang lumiit ang kanyang mga mata. Ang dating maputi at makinis na braso ay naging tuyot at kulubot. May mga batik ng katandaan na parang sumisibol. Baliw niyang kinuha ang maliit na salamin. Wala nang bakas ng ganda ang babae sa salamin. Lubhang baluktot ang mukha, lumulubog ang balat at laman. Punong-puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata. Bakit ako naging ganito? Sumisigaw siyang gustong tumakas, ngunit natuklasan niya. Parang naging mabigat na kahoy ang kanyang mga paa. Nakatigil sa gitna ng pedestrian lane. Sakto, isang malaking truck ang rumaragasa mula sa malayo. Sa malakas na banggaan, parang tuyong dahon si Liu Yi. Bumagsak sa asfalto ilang metro ang layo. Sa sandaling iyon parang may malamig na tinig sa kanyang tenga. Hindi kayang tustusan ng pagnanasa mo ang kanyang kabanalan. Hindi ka karapat dapat sa liryo na ito. Kinabukasan, mag-isa akong nakaupo sa tattoo shop habang nagse-cellphone. Biglang natigilan ang kamay ko. Agad tumama sa mata ang balita. Isang matinding aksidente ang nangyari kagabi sa Tiandi na kanto. Isang babae ang namatay sa lugar. Ayon sa saksi wala pang 30 taong gulang. Ngunit ang balat ay parang sa 100 taong gulang. Nanlamig ang dibdib ko. Binuksan ko ang tattoo catalog sa mesa. Tulad ng inaasahan, ang dating buhay na puting liryo ay tuluyang nawala. Sa pahina ay may natirang malamig na linya. Kapag nilabag mo ang sumpa, mabilis itong malalanta. Kasabay na malalanta ang iyong laman at kaluluwa. Hindi ko napigil ang mapabuntong hininga. Isa na namang hindi nakasunod sa bawal. Sa walking street, naglalive si Li Xiaoyi habang nakikipag-chat. Isa siyang outdoor curiosity streamer. Mga kaibigan ngayon may ipapakita akong kakaiba. Ang tema natin ngayon ay isa lang. May lumutang na comment sa live ye ate may ganap. Yung babaeng nasagasaan noong nakaraan. May litrato ako nakakatakot. Humihikab si Li Xiaoyi. Karaniwang aksidente lang iyon. Kailangan ba talagang gawing big deal? Mas interesting ang live natin ngayon. Sabi ng kaibigan ko may kakaibang tattoo shop dito. Dadalin ko kayo doon. Nag-ingay agad ang mga viewers. Ano bang meron sa tattoo shop? Hindi nyo lang alam manood kayo. Inunat ni Li Xiaoyi ang kamay at itinulak ang pinto ng tindahan. Nandyan ba ang may-ari? Nakayuko akong nagtitimpla ng tsaa. Nang marinig ko ang boses tumayo ako at sumagot oo. Magpapatato ba ang bisita? Iwinagayway niya ang hawak na live stand at nagpakilala. Boss hindi ako magpapatato ako si Li Xiaoyi. Isang outdoor streamer. Sinuri ko siyang mabuti. Sa paningin ko, sa gitna ng kanyang noo, may makapal na kulay abong masamang aura. Ibinalik ko ang tingin. Kalma ang tono ko. Kung ganoon bakit ka nandito? Gusto kong gumawa ng isang episode tungkol sa kultura ng tattoo pwede ba? Syempre may bayad. 3,000 kada araw. Bahagya akong natigilan. Nagpapapromo na nga may bayad pa. Hindi ako tumanggi. Sige pero linawin muna. Tahimik ang negosyo ko. Baka makaapekto sa views mo. Hindi natatakot ang totoong ginto. Boss mukhang may kakayahan ka. Maganda ang ugali ng batang ito. Pagkatapos kong pumayag, masigla siyang naglibot sa tindahan. Bumalik ako sa upuan. Tahimik kong binuksan ang heavenly eye. Bukod sa masamang aura, may bahagyang itim na usok sa kanya. May kumakapit bang kung ano? Dumarami na talaga ang ganitong kaso. Binuksan ko ang live feed ni Li Xiaoyi. Unang video, tungkol sa pag-explore ng abandonadong mental hospital. Huminto ang video sa isang eksena. Biglang kumunat ang noo ko. Sa madilim na pasilyo, isang malabong anino ang mabilis na dumaan. Bago ko pa masilip ng mabuti, muling binuksan ng marahas ang pinto ng tindahan.